Nanggaling na mismo kay Stephen A. Smith na hindi pa magre-retiro si LeBron James sa season ito. Ito ay marahil wala pang mga inilalabas na mga celebration patungkol sa kanya. Ayon pa mismo kay Stephen A. Smith, gusto ni LeBron James na i-celebrate ang kanyang huling season sa NBA. Pero sa ngayon ay wala pa, dapat may tour. Dapat bongga. Kaya yan mismo yung dahilan kung bakit nasabi mismo ng Stephen A. Smith na hindi pa magre-retiro si LeBron James sa season ito. Bilang mukha ng NBA, bilang isa sa mga NBA great mga idol, ay hindi basta-bastang magtatapos ang kanyang NBA season. Ayon naman kay LeBron James ay wala pa rin kasiguraduhan kung ano ang kanyang gagawin. Hindi siya sure kung siya magpapatuloy sa season na ito. Hindi rin po siya sure kung siya'y magre-retiro na. Sa ngayon, handa na ba ang NBA na walang LeBron? Para sa akin mga idol, paunti-unti na silang nagmo-move on. Pero hindi pa rin maitatanggi na napakalaki ng mawawala sa NBA kung walang LeBron James. Si LeBron ay nakakahatak ng maraming tao. Marami siyang fans, marami siyang tagapagsuporta. Kaya dyan pa lang ay siguradong marami ang malulungkot sa kanyang pagre-retiro. Ngayon para sa akin naman, base lamang sa kanyang ginagalaw sa ngayon, sa kanyang stats, parang nasa prime pa rin siya, no? Parang hindi pa rin talaga siya kinakalawang. Siguro base lang sa kanyang performance sa ngayon na nagkaka-triple-double pa siya, pwede pa siyang makapaglaro ng at least 2 taon kung gugustuhin niya lang. Heto ang mga sasali para sa 3-point contest sa susunod na All-Star na gaganapin mismo sa Phoenix Suns mga idol. Stephen Curry, Klay Thompson, Damian Lillard at Devin Booker. Mga nagkampiyon pa ito mga idol sa 3-point contest. Magagaling ang mga ito. Maliban sa pagbabalik ni Damian Lillard at nitong si Devin Booker, siguradong pag-uusapan dito mga idol ang tambalang Klay Thompson at Stephen Curry, ang splash brother ng Golden State Warriors. Minsan nang nagtuos ang dalawang ito mga idol in which nanalo itong si Klay Thompson. Mahirap din kasing mamili sa apat na ito kung sino ang mananalo. Pero syempre, para sa akin, ipipiliin ko itong si Stephen Curry na manalo mga idol. Para sa inyo, base lamang dyan sa apat na yan, sinong pipiliin mo? Sino ang sa pakiramdam mo ang mayroong mataas na chance na masungkit ang kampyonato sa 3-point contest? Samantala, marami ang napatanong kung bakit nga ba wala ng skills challenge sa All-Star ngayon. Ang simpleng kasagutan dyan ay dahil sa ginawa ni Victor Wembanyama at Chris Paul sa nagdaang All-Star. Ang skills challenge mga idol ay nagpapalabas ng kakayahan ng isang player na mag-pass, makashoot, layup. Pero sa ginawa ni Victor Wembanyama at Chris Paul ay nakakita sila ng loophole mga idol. Naging careless sila sa bola, hindi na sila tumitira. Binabato na lang nila sa ere. Natapos naman nila pinakamabilis pero sila ay na-disqualify. Ang skills challenge ay mayroong puntos sa pasa, sa shooting mo, sa iyong koneksyon. Mayroong mga puntos yan mga idol. At tinitingnan din bilang winning factor kung gaano nyo kabilis na nagawa ang skills. Eventually mga idol, pagkatapos noon ay pinalitan naman kagad ito ng shooting stars. Yung skills challenge wala na. Tinanggal na ng NBA para sa kanilang ganap sa All-Star Weekend. Kasado na ang exhibition game nitong sina Mayweather at Tyson na gaganapin mismo sa Democratic Republic of Congo. Pera-pera na lamang sa ngayon mga idol ang boxing exhibition. Itong si Mayweather na ibabalitang naghihirap na. Samantalang itong si Tyson naman, matandang boksingero, syempre siya isang retired na boxer na. Pero walang sino man ang makakatanggi sa pera, especially kung malaki-laki naman ang matatanggap na parte mo sa labang ito. Syempre sa mga nagdaang mga exhibition, especially kay Jake Paul, yung mga nagsasabi dyan na scripted ang mga laban, who knows, baka totoo, baka hindi. Ang mahalaga dyan ay mayroon silang matatanggap na pera at milyones. Sa kakaunting panahon lamang ay ganyan po kalaki ang kanilang kikitain, especially sa ngayon na malaki ang bayad. Sa pangkabuuan, marami pa rin ang gustong bumayad
para mapanood ang kanilang labanan. Siyempre, sa wakas, magtatapat na itong si Tyson at si Mayweather. Sabayan pa ng mga hype sa mga promoter at sa mga videong lumalabas sa ngayon. Aba, siguradong tibang-tiba ang lahat ng mga taong mayroong parte sa labang ito.